Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati mula po dito sa Pilipinas at ito ang programang Global na Tayo. Handog po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po ang ating global team mula sa Master Control. Kasama natin si Susan Aizon. Sa Wirecast, si Hero. Sa ating live audio streaming, si Leo. And of course, ang ating mga producers for today, ang mag-partner, of course, si Miss Stephanie Vicente at si Mr. Jerome Toledo. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Kami po ay inyong napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating real-time live audio streaming. Para po sa ating live audio streaming, i-download nyo lamang ang ating radio app. Ebox PBS Receiver. Type nyo pa kung meron po kayong smartphone o kung meron kayong iPhone. Sa inyong mga smartphone, punta lang kayo sa Google Play. Sa smartphone, sa iPhone, punta po kayo sa Apple Store. At dun sa mga browser po niyan, type nyo lamang Ebox PBS Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox, PBS Receiver. Install nyo po yan at pag na-install nyo na, i-tap nyo lamang ang icon at makikita nyo na ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon, ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lamang po doon para mapakinggan nyo na po ang programang ito at ang mga iba pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nakatuon po ang aming serbisyo dito sa ating himpilan para sa ating worldwide audiences, para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers, saan man silang dako ng mundo naroroon na nararating ng ating digital online platform. At sa puntong ito, makakasama po natin dahil nakatutok pa rin tayo sa mga kaganapan sa gitnang silangan sa Middle East. Lalong-lalo na sa namamagitan pa rin tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. And of course, hindi lang po Israel at Iran ang ating tinututukan. Maging ang bansang Jordan. At ngayon, medyo lumawak-lawak na po ng itong pagtutok natin sapagkat kasama na rin na tinututukan natin ang bansang Qatar. At probably yung iba pang bansa sa gitnang silangan dahil na rin po sa mas pinaigting na retaliation ng Iran sa ginawang pag-atake sa kanila ng Estados Unidos. Pero we will focus again dito sa ating Philippine Embassy sa Amman, Jordan. Sapagkat lately ang ating Philippine Embassy sa Jordan ay talagang busy. Sapagkat sila po ang sumasalubong ngayon dito sa mga kababayan natin from Israel na nare-repatriate pabalik dito sa Pilipinas. They are crossing the border papuntang Jordan. At bagamat meron tayong ilang mga kababayan sa Qatar ngayon, na supposed to be ay dapat sana nakarating kanina earlier, mga around 8:30, pero na-delay dahil nga nagsara ang airspace ng Qatar dahil po sa naging pag-atake ng Iran sa kanila. So medyo na-delay ng konti. Pero as of last info na nakuha natin, lifted na yung pagla-lockdown ng airspace ng Qatar. So naghihintay na lamang po ng panibagong schedule itong mga kababayan nating Pilipino na marirepatriate pabalik dito sa Pilipinas kasama si DMW o Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Pero sa oras na ito, kasama po natin sa linya ng komunikasyon ng ating butihing ambassador to Jordan. Walang iba, His Excellency Ambassador Wilfredo Santos. Magandang araw po, Your Excellency Wilfredo Santos. Welcome back po sa programang Global na Tayo. Salamat, Ray, for your invitation. Magandang
Afternoon na ba diyan kasi Umaga po ngayon dito 5:30 pa sa lang atin, dito sa Ambassador. Jordan. Opo, umaga. Alright. Well, Ambassador, unang-una sa lahat, congratulations and thank you for the successful repatriation sa tulong po ng ating embahada dyan sa Amman, Jordan, kasama ng iba pang mga government agencies tulad ng DMW, DFA, para po dito sa successful na pag-repatriate ng mga DA officials natin at ilan pa pabalik dito sa Pilipinas itong nakalipas na weekend. Salamat. Yung mga 26 na tumawid from Israel to Jordan, of course, hinatid namin yesterday morning sa airport. And then they were able to board their flight to Qatar. They already transited. They already made the transit to Qatar. Were on board their plane when the announcement came for the closure of Qatar's airspace. So they had to deplane, go back to the pre-departure area. But they're all safe and accounted for. Kasama din po dyan, may isa rin pong additional na OFW nakatawid din po from the West Bank, which is under the jurisdiction of our Philippine Embassy naman, to Jordan. And then meron din po, hindi naman related to the conflict, normal repatriation na 3 pong OFWs from Jordan nakasama din po sa flight niyan. So mga 30 po actually ang on board that flight. 30 of the OFWs on board that flight returning to the Philippines today. Thank you. At I think yesterday I was able to talk to Executive Director Batad ng Philippine Carabao Center. Ano po sa isa nating programa, nakausap ko siya, nakapanang ko siya at she sincerely extends her gratitude at pasasalamat po sa inyo at sa ating Philippine Embassy sa Jordan dahil yung pong pag-aasikaso nyo sa kanila, pagsalubong nyo sa kanila at yun nga po hanggang sa successful na makauwi sila. Maraming salamat daw po, sabi ni Executive Director Batad. Pinapaabot niya po sa inyo. Salamat po for that. Alright. So sa kasalukuyan po ngayon, Ambassador, kamusta ang sitwasyon sa Jordan? Kamusta ang ating mga overseas Filipino workers, ating mga Filipino working and living in Jordan? Patuloy pa rin po kasi ang mga airstrikes ng Israel patungo ng airstrikes ng Iran patungo ng Israel. So, kamusta pa rin po ang sitwasyon dyan? May mga panibago po ba tayong mga kababayan na nagpapahayag ng kanilang naisin na ma-repatriate na pabalik sa Pilipinas? Well, ang sitwasyon naman po dito ay normal pa rin if you compare the situation to Israel and Iran, no? They're under alert level 3. We are under alert level 1, which is the precautionary phase of our contingency plan for our Filipino nationals in Jordan. Of course, we continue to advise our nationals in Jordan to heed the safety guidelines issued by the Jordanian government when they hear air raid sirens. We advise them to seek shelter when they hear air raid sirens. No, of course, Jordan is in the path of missiles being fired by Iran against Israel. And just recently, one day ago, Iranian combat drone misfired due to technical failure, and it fell in a restaurant in Amman, which is about 2.2 kilometers away from the embassy. And there are reports that debris from these missiles and drones have fallen on Jordanian territory. Farther north. I don't know the exact number, but some of these drones and missiles have caused material damage to homes and injured a few people. So, hindi pa naman talaga serious. Alright. Pero of course, we need to take precautions. We need to follow strictly yung safety guidelines issued by the Jordanian government. Okay. Alright. So, ang balita ko po, kasama nyo si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers nito mo pong mga nakalipas na araw. Ano po ang naging cooperation communication nyo with DMW headed by Secretary Kakdak? Well, kasama po namin si Secretary Kakdak yung pag-welcome po sa ating mga kababayan na tumawid from
Israel to Jordan last Sunday. He was there to personally welcome them together with me and the other officials of the Philippine Embassy, including the Migrant Workers Office headed by our labor attaché, Army Peña. We provided transportation for our evacuees from Israel, and we brought them to the hotel where they stayed overnight. And the following morning, we brought them to the airport for their check-in and departure. Maayos naman po ang communication namin between the Philippine Embassy in Tel Aviv and of course our embassy in Amman. Very smooth and well coordinated because ang hinahanda naman po namin talaga ang pag-exit ng ating mga kababayan from Israel and ang pagpasok nila sa Jordan. And we have done that several times, not only during this crisis but in the past as well. So familiar na po kami sa procedures at ang coordination namin is very, very smooth. All right. Okay. So, matanong ko lamang po, Your Excellency Santos, yung pong ating Filipino community sa Amman, are they in constant contact with you, communication with you, Ambassador? Sapagkat napansin ko po, Yes, napansin tama po yan, Ray. We are in touch with them. Actually, we have area coordinators under our contingency plan, mga Filipino community leaders yan. And we continue to provide advisories to them. And of course, we advise them on the need to be precautionary measures during this time to avoid unnecessary travel and to avoid holding meetings right now because of the current situation. So, ang ano lang ho namin, again, as I have mentioned, they're part of our contingency plan because they serve as area coordinators in the 12 governorates in Jordan. Mga ilang, gaano ba karami, matanong ko lamang po, I forgot to ask this dun sa una nating panayam po sa inyo. Gaano ba karami ang mga Filipinos natin working and living sa Jordan? We have almost 42,000 Wow. Filipinos living and working in Jordan as of the moment. 42,000. Alright. And ito pong number na ito, Ambassador, may I ask, saan po silang field nagwo-work? 90% of them, Ray, are employed in the household sector. Okay. Sige. Alright. Pero, Ambassador, I don't know kung nakarating na po sa inyo to at sa ating mga kababayan dyan sa Jordan, yung lumabas na balita sa Reuters, na sinasabi, nanggaling mismo kay US President Donald Trump, na meron ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Kung sakaling meron pong ganitong klaseng kasunduan na para sa isang tigil putukan, what will this mean for Jordan at sa Middle East, sa kabuang Middle East for that matter? Well, right now, I will only comment on the position taken by the Philippines through the Department of Foreign Affairs on the latest development in the Middle East. Yes, we understand. The Philippines is greatly concerned over developments in this region, no? And we continue to reiterate the need for a peaceful and diplomatic solution to the crisis. We have urged the concerned parties to take the path of diplomacy and avoid further escalation because this could threaten regional and international peace and security. Of course, this development, if it happens, is most welcome because the welfare and safety of the Filipinos in the region are primary concern of the Philippine government. And the Philippine embassies in this part of the world will stand ready to provide necessary assistance to our countrymen in their respective jurisdiction. Ayun, okay, that's nice. And of course, Ambassador, matanong ko lang, kasi every time, of course, naging nasa pahayagan, nasa social media, ang ating Philippine Embassy sa Jordan because sa lahat ng mga tinutulong nyo, sa lahat ng activities sa support ninyo sa mga iba pang embahada tulad sa ating Philippine Embassy sa Tel Aviv, gayon din sa ating Philippine Embassy sa Tehran. Matanong ko lang, kamusta po kayo? Mayroon pa ba kayong time na makapagpahinga sa sobrang busy schedule nyo para sa pagtulong naman dito sa iba nating mga kababayan galing po sa Israel at maging sa ibang bahagi pa ng Middle East? Tungkulin ko po talaga at
ensure yung safety and well-being of our nationals. In fact, we meet regularly every day, the crisis management and preparedness team of the embassy to oversee the preparations to ensure the safety and welfare of our countrymen here, and to recommend and assess the appropriate alert level to be conveyed to our community. We find time to rest, but of course we have to work around the clock, and we have given specific assignments to our personnel at the embassy to undertake border extraction missions. Right now nagpalit na po kasi ang ang entry point ng ating mga kababayan from Israel. Hindi na po sa King Hussein, kundi po sa Sheikh Hussein, which is in the northern part of Jordan. And it takes longer to reach this border crossing. 2 hours actually from the capital Amman. Ang ganun. Okay. And Well, matanong ko lang, Your Excellency, why change? Why the sudden change in exit point? well, when I think it has to do with the need to decongest yung King Hussein border crossing, where Filipino government officials cross, as well as yung 26 po na OFWs na tumawid last Sunday. I think it's what they're saying is that the King Hussein border crossing, which is 1 hour away, from Amman, will now be dedicated to VIP passengers, arrivals, and diplomats. So for VIP arrivals and diplomats, not for departure. Yung pumapasok po, hindi po like ibang classification, mga siguro diplomatic personnel being evacuated from Israel, and other ranking officials po by land. Yung pong Sheikh Hussein, yun na po yung in-identify nila na yun ang entry point into Jordan for Filipino non-diplomats, mostly Filipino workers. Para ma-decongest lang, po, tulad na nabanggit nyo kanina, Ambassador, para ma-decongest, which is... Kasi when we went there to meet yung mga Philippine government officials, sobrang dami po ng tao, mahirap po makapasok, and then we had to make representations na we have to be at the border crossing area to meet personally yung ating mga Philippine government officials. Nag-improve naman po when we went there last Sunday to receive yung mga ating overseas Filipino workers. Better ang procedure, better ang coordination, pero masikip pa rin ho kasi marami nga hong taong gumagamit yon. So they have identified 2 other entry points, which is one is of course Sheikh Hussein, or the Jordan border crossing into Jordan, which is 2 hours away, and another border crossing area is farther south sa Wadi Araba. Medyo malayo po yan, 4 hours away. And malayo. Okay, we will take muna the Sheikh Hussein kasi if we will be going to Wadi Araba for the entry of our Filipino nationals from East, we will need to possibly stay in hotels kasi 4 hours drive po, and another 4 hours drive back to the capital. And of course, may processing time at the 2 border areas, one from Israel and one from Jordan. So it takes hours also. Yes. Kasi exit sila from Israel, ipoprocess ang exit, tatawid sila sa Jordan, ipoprocess yung entry nila into Jordan. So, hindi naman ganun kabilis ang processing time. Okay, so malayo yung isa, pero at least yung mga panibagong exit points na yan are made to decongest nga itong nag-iisang entry points na ginamit dati. So at least pero malayo yung isa, Ambassador, 4 hours, ang layo.
Malayo po nanggaho. yan so far, hindi pa ho nila binubukas yan para sa ating nationals. Ang in-identify po nila yung most appropriate, most viable for now, yung Sheikh Hussein, which is 2 hours away. And it's located about 20 kilometers outside the city of Irbid in northern Jordan. Alright. Meron lang po akong babasahin dito, Your Excellency. Nag-comment sa atin dito, nagpo-programa tayo, mag-comment at mula kay Encabo Lawrence. Kay Encabo Lawrence. Sana totoo na may ceasefire na para makauwi na kami dito sa Jordan. Siguro si Encabo Lawrence OFW ito siguro sa Jordan, ano. Pero sana nga totoo. Sabi nga ni Ambassador, if it's true, no? If it's true, kung ako rin ganun din na Lawrence, kung totoo man to, talagang answered prayers para na rin po sa kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers, ha. Sige po. Alright. Well, Pwede akong sumagot dyan. sige po, go ahead po, Ambassador. Wala naman ho nagpipigil sa ating Filipino nationals to leave Jordan. Whether may ceasefire or not. Bukas po ang airport. Meron pong available flights. Kaya lang limited. Ang advice ko lang po sa kanya, kung interesado siyang umuwi, at kailangan niya ang tulong ng ating pamahalan, makipag-ugnayan po siya sa Migrant Workers Office. And katulad po ng ating mga nationals na affected by this ongoing conflict, binibigyan naman po ng tulong ng ating pamahalan. Ang gusto ko lang sabihin sa kanya, we stand ready to assist you. Yes. You don't have to wait for a ceasefire. Kung gusto mo nang umuwi, kung finish contract ka na, umuwi ka na. Okay. Meron po bang maaring mag-delay o sabihin nating hindi maisakatuparan yung kagusto nilang makauwi? Kung halimbawa, kung hindi pa siya finish contract, Ambassador, matanong ko lang, kung hindi pa siya finish contract, pwede pa rin siya makauwi kung gugustuhin nila. Pwede naman ho as long as yung status nila dito ay legal. Now, kung overstaying sila, mayroon silang babayaran na penalty fees. Pero pwede naman pag-usapan yan sa embassy at sa Migrant Workers Office in Jordan. Wala hong nagpipigil sa kanila na umuwi. Yun, malinaw. Siguro nga, depende lang ho sa status o talagang ayaw pa nila umuwi dahil kailangan nilang magtrabaho at bigyan ng sustento ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Okay. Katulad nga ho, recently, meron pong 3 kababayan natin, OFWs, normal repatriation. Nakauwi po together with the 26 Filipinos from Israel and the other Filipino overseas worker in West Bank, no? Sabay po sila ni Secretary Kakdak on that flight to Doha. Alright. Sige. And of course, tulad yan, maganda't nag-message si Lawrence para masagot din ng ating butihing Ambassador Santos, yung pong ganyang klase ng mga mensahe. So malinaw po yun. Walang pumipigil sa inyong umuwi. Sabi nga ng ating Ambassador Santos, walang pumipigil sa inyong umuwi. All you have to do is makipag-ugnayan kayo sa embahada, para po matulungan kayo. Alright. With that, Ambassador, maraming salamat po. Natales, meron pa ho kayo mahalagang impormasyon na gustong ibahagi sapagkat alam ko, nanonood at nakikinig sa atin ngayon ang ating mga kababayan dyan sa Jordan, maging dito sa loob ng Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo. Go ahead po, Ambassador Santos. Well, salamat, Ray. And gusto ko lang pong i-reiterate yung ang aming position dito. We continue to assist our nationals. We stand ready to assist them during this difficult time. And rest assured that you can count on our support, our assistance, whatever your needs are. So yun lang ang masasabi ko. Please stay safe. Please continue to follow the strict guidelines of the Jordanian government during the air raid sirens. And bukas po ang embassy, not only to provide efficient quality service, but to render assistance to our nationals also coming from Israel and proceeding to the Philippines.
Maraming salamat po. Kami po ang dapat magpasalamat, Your Excellency, Ambassador Wilfredo Santos, sa oras po na binibigay ninyo sa ating himpilan, sa ating programa. And we hope and pray na hindi po ito ang magiging huli nating pagkikipagpanayam po sa inyo. At thank you very much po for being so very accommodating sa aming request para na rin po sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo, Ambassador Santos, and stay safe po. Maraming salamat. Salamat, Ray. Ang ating pong Philippine Ambassador to Jordan, His Excellency Ambassador Wilfredo Santos. Ayan po, at naway yung pong ikang mensahe ng isa nating kababayan na nagpadala ng kanyang message sa ating programa ay nasagot ng ating butihing Ambassador Wilfredo Santos. Okay? Malinaw po nung sinabi ni Ambassador, kung nakikinig po ang ating mga kababayan dyan sa Jordan, I know nakikinig po kayo, nanonood dito sa ating Facebook broadcast ng Global na Tayo. Unang-una ang dalangin namin is sana po maging safe kayo. Sana po safe kayo, walang masamang mangyari sa inyo, sa ating mga Filipino community dyan. Kamusta po kayo? And I believe meron na po tayong link, may communication na tayo sa ating Philippine Embassy sa Jordan, maging sa inyo po, sa inyong mga kababayan kong Pilipino dyan sa Jordan. Maraming salamat po at nakikita po namin ang inyong pagsuporta dito sa ating himpilan. Maraming salamat po at makakaasa po kayo kung ano po yung mga impormasyon na dapat pong makarating sa inyo sa abot po ng aming makakaya at sa pagkikipag-ugnayan namin sa inyong embahada, sa ating embahada sa Jordan, ipaparating po namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating himpilan. Again, ulitin ko po, tayo ay available sa iba't ibang mga online digital platform. Sa ating Facebook broadcast, ito pong pinapanood ng susubaybayan ninyo sa ating Facebook broadcast live. Sa inyong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin po sa ating YouTube channel. May YouTube channel din po tayo. Sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating real-time live audio streaming, sa inyong mga cellphone, pwede, sa inyong desktop, sa inyong computers, pwede, i-download nyo lamang ang ating radio app. I-download nyo lang, hanapin nyo lang kung kayo ay may hawak na Android phone, o kaya meron kayo iPhone, kung smartphone o Android phone, punta lang kayo sa Google Play. Kung kayo naman may hawak na iPhone, punta lang kayo sa Apple Store. Doon po hanapin nyo lang eBox PBS Receiver. E as in elephant, B as in victory, O as in October, X as in Xerox, PBS Receiver. I-type nyo lang po doon, i-download nyo. Pag na-download nyo na po yon, makikita nyo yung icon, i-tap nyo lang, at makikita nyo na yung mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. At isa po doon, ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lang, mapapakinggan nyo na live ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa inyong mga cellphone, sa inyong mga laptops, at sa inyong mga desktops. So please po, nakikiusap kami para po lumawak pa ang aming pakikipag-ugnayan sa inyo. Hindi lamang sa mga kababayan natin sa Jordan, kundi sa iba't ibang mga bansa sa gitnang silangan, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kami po ay nagre-reach out sa ating mga overseas Filipino workers. Please, like, share, follow, and subscribe sa aming po mga social media platforms. Again, sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating Master Control hanggang sa ating production side. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!